Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa muli, narito tayo upang magbigay ng maikling kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. At inshallah, sa bawat kaalaman na aming maibabahagi sa inyo, lalo-lalo na sa mga hindi pa Muslim, ay mas lumawak pa ang ating pangunawa tungkol sa pananampalatayang Islam. Dahil marami pa rin sa mga tao sa kasalukuyan ang wala o zero pagdating sa kaalaman, pagdating sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, narito kami upang magbahagi ng kaalaman ng pananampalatayang Islam. At ang topic na aking tatalakayin, inshallah, ay ang tungkol sa 6 na paniniwala ng mga Muslim. Bilang isang Muslim, kami ay mayroong mga bagay na pinapaniwalaan. At ang una nga sa 6 na paniniwala namin ay ang maniwala lamang sa nag-iisang Diyos. Ito ang unang-unang paniniwala ng mga Muslim. Ang maniwala lamang sa nag-iisang Diyos. Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, na kapag ang mga Muslim ay gumagawa ng pagsamba o nag-aalay ng panalangin, sa isang Diyos lamang namin ito ibinibigay o iniaalay. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi siya sa banal na Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladhi. O tao, sambahin mo ang Panginoon na lumalang sa iyo. Kaya naman, mga kapatid, ang mga Muslim, kapag sila ay nananalangin, ang sinasamba lamang nila ay yung Diyos na nagbigay ng buhay sa kanila. At bukod dito, wala na kaming pinapaniwalaan na ibang Diyos. Unlike sa mga hindi Muslim, hindi naman sa nangungutya tayo ng ibang pananampalataya, sinasabi lamang natin ang katotohanan. At inshallah, kung tayo ay sincere sa paghahanap ng katotohanan sa nag-iisang Diyos, ito ay marirealize natin na mali ang ating ginagawa. Ito ay pagbibigay lamang ng halimbawa. Halimbawa, yung mga hindi Muslim, sila ay nagsasabi na naniniwala sila sa nag-iisang Diyos, pero kung makita natin, napakarami nilang inaalayan ng pagsamba. Merong nananalangin sa bagay na ito. Merong nananalangin sa bagay na ito. So, sa pagdating sa paniniwala sa nag-iisang Diyos, ay hindi natin nagampanan ang paniniwala sa sinasabi nating nag-iisang Diyos. So, ang tunay na naniniwala sa nag-iisang Diyos ay wala na siyang iba pang sinasamba kung hindi yung nagbigay lamang ng buhay sa Kanya. Ito ang unang paniniwala ng mga Muslim. At ang pangalawang paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa mga propeta. Na ibig sabihin ng propeta, ito yung mga tao na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa upang maghatid ng mabuting balita, upang gabayan ang tao sa matuwid na pagsamba, sa matuwid na pag-aalay ng panalangin. Katulad niya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Na ibig sabihin nito sa malapit na kahulugan, katotohanan na sa bawat panahon, kami ay nagpadala ng sugo sa bawat bansa upang ipabatid sa kanila na sambahin lamang si Allah at layuan ang tagot. Na ayon sa mga scholar ng Islam, na ang tagot, ito ay yung mga bagay na sinasamba mo maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat, lamesa man yan, upuan, puno, araw, buwan,
Ano pa mang bagay na sinasamba mo bukod sa lumikha sa iyo, ito ay kabilang sa tinatawag natin na tagot. At ang paniniwala pa ng mga Muslim sa propeta, sila ay yung mga taong pinili o pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kautusan na dapat kung ano ang kanilang inuutos, ito ay ating susundin. Halimbawa na lamang sa pamamaraan ng pagsamba. Ang mga propeta, kahit na sila ay iba't ibang bansa at sa iba't ibang panahon sila ay sinugo, pagdating sa pamamaraan ng pagsamba, sila ay isa lamang. At ito nga, sila ay nagpapatira pa. Kung papaano nagdarasal ang mga Muslim. Ganito magdasal ang mga Muslim kung papaano mag-alay ng panalangin ng mga propeta. Sapagkat ang lahat ng propeta, sila ang ilaw, sila ang daan, sila ang ating mabuting halimbawa pagdating sa pag-aalay ng panalangin. At higit sa lahat, wala nang pinaka-perfecto pagdating sa pananampalataya kung hindi ang mga propeta o ang mga sugo. Dahil ginampanan nila kung ano yung sinabi sa kanila ng ating tagapaglikha, kung paano dapat tayo manalangin, kung paano dapat tayo makitungo sa ating kapwa, kung paano dapat tayo makitungo sa ating magulang. Kaya nga sila ay tinuturing na matutuwid. Sapagkat alam ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang kanyang mga pipiliin na sugo. Kaya bilang mga Muslim, ito ay aming pinapaniwalaan. Wala kami nire-reject dito. Lahat ng mga propeta ay aming pinapaniwalaan. Magmula kay Adam, na unang tao dito sa mundo, kay Noah, kay Abraham, kay Moises, kay Jesus Christ, sa kanila nawang kapayapaan, at sa uling propeta na si Propeta Muhammad, sa kanila nawang kapayapaan. At ang pangatlo na paniniwala ng mga Muslim ay ang paniniwala sa mga aklat o sa mga banal na kapahayagan. Na ang mga banal na kapahayagan na ito, dito nakasulat ang ating mga dapat gawin, lalong-lalo na sa pagsamba. At ang halimbawa nga ng mga kapahayagan na ito o mga banal na aklat na ito, katulad ng suho na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta David alayhi salam sa mga kanya nawang kapayapaan. Ang Torah o ang 10 utos na ipinahayag niya kay Propeta Moises sa mga kanya nawang kapayapaan. Ang Sabur na ipinahayag niya kay Propeta David. Ang Injil na ipinahayag niya kay Propeta Jesus o ang Ebanghelyo ni Jesus Christ sa mga kanya nawang kapayapaan. At ang pinakahuli ay ang banal na Quran na ipinahayag niya sa kanyang huling sugo na si Muhammad sa mga kanila nawang kapayapaan. Ang lahat ng sugo na ipinahayag ng Allah, na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa, sila ay pinagkalooban niya ng aklat o mga banal na kapahayagan, sapagkat sa aklat na ito, dito nakasulat ang mga kautusan ng ating tagapaglikha. Ito ang pinakamanual ng ating buhay dito sa mundo. Kaya nga kung ang ating mga kapahayagan o mga banal na kasulatan na ito ang ating susundin, magiging payapa ang ating buhay natin dito sa mundo. At ngunit nakakalungkot isipin na sa bawat kapahayagan na ito na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ipinadala niya dito sa lupa, na ipinadala niya sa kanyang mga sugo, ay nawawala na. Wala na tayo makikita ng original na Biblia o Ebanghelyo ni Kristo. Wala na rin ang sugo, wala na rin ang Torah. At ang nananatili na lamang sa hanggang sa ngayon na nasa original na kalagayan ay ang banal na Quran. Ang banal na Quran ay hanggang sa ngayon, simula nang ito ay ipahayag kay Propeta Muhammad sa mga kanyang kapayapaan, ay nananatili pa rin hanggang sa ngayon. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na katotohanan aming ibinaba ang Quran at aming itong iingatan. Kaya alhamdulillah hanggang sa ngayon, ang Quran ay nananatili sa kanyang original na
kalagayan. At ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa mga anghel. Na ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel, sila ay nilikha sa liwanag. Sila ay nilikha sa liwanag. Samantalang tayo mga tao, tayo ay nilikha mula sa alabok. Kaya nga kung tayo ay mamatay, tayo ay magbabalik lamang sa alabok. At ang mga anghel, sila ay pure Muslim. Sila ay 100% na hindi sumusuway sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano lang ang kanyang iutos sa kanyang mga anghel o sa mga anghel na ito ay sinusunod lamang nila. Hindi katulad nating tao na tayo ay merong free will. Meron tayong kalayaan sumunod, meron tayong kalayaan na hindi sumunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang mga anghel na ito, sila ay pure Muslim, sila ay sumusunod lamang kung ano ang ipag-utos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ng Muslim ay ang taong sumusunod, sumusuko, at tumatalima sa batas ng ating tagapaglikha. At isa pa sa paniniwala namin sa mga anghel, sila ay inatasan na magbantay sa atin. Actually, hindi lang isang anghel na nagbabantay sa atin. Merong anghel na nagbabantay sa atin sa kanan, na siya ang nagsusulat ng ating mga mabuting gawa. Meron ding anghel na nagbabantay sa ating kaliwa upang sila ay magsulat ng ating mga maling gawa. At ang mga naisulat nila na ito, na mga gawain natin, ito ang iharap sa atin sa araw ng pag-upo. Na kung mas matimbang ang ating mga mabuting gawa, inshallah tayo ipapasok sa paraiso. At kung mas masama naman o mas mabigat ang ating mga maling gawain, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang may karapatan na magsabi na tayo ay pupunta sa impyerno o sa paraiso. Ngunit, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Na ibig sabihin nito sa malapit na kahulugan, na katiyakan na patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kasalanan na magagawa ng tao, maliban lamang sa pagtatambal sa Kanya. O yun bang meron ka pang kinikilalang ibang Diyos bukod sa Kanya? Ito yung kasalanan na kapag inabutan ka ng kamatayan sa gawain ito na sumasamba ka pa sa ibang Diyos, maliwanag na ikaw ay sa impyerno. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ الْجَنَّةَ. Na ibig sabihin nito sa malapit na kahulugan, sino man ang magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala o magbigay ng ibang Diyos o kumilala pa siya sa ibang Diyos bukod sa Kanya, ay pagbabawal niya sa Kanya ang paraiso at Kanyang kasasadlakan ay apoy ng impyerno. Ito ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel. At ang panlima na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa qadar o tadhana. Na ang paniniwala ng mga Muslim sa qadar o tadhana, nang ibig sabihin nito, anuman ang nangyayari sa atin dito sa lupa, masama man ito o mabuti, ito ay nakatadhana na. Ito ay qadar. Ito ay pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil walang nangyayari dito sa lupa na hindi pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari, ma-aksidente ka man, hindi mo inaasahan, ito ay tadhana. Namatayan ka, ito ay tadhana. At ang paniniwala sa tadhana, ito ay nagbibigay din ng kagandahan sa tao. Dahil kung ikaw ay naniniwala sa tadhana o sa qadar, nagiging madali sa iyo ang pamumuhay dito sa lupa. Dahil alam mo, pag merong bagay, pag merong masamang bagay na nangyari sa iyo, alam mo na ito ay pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kanyang pinahintulutan na mangyari. At para naman sa mga tao na hindi naniniwala sa qadar o tadhana, nagiging mahirap sa kanila ang pamumuhay dito sa lupa. Dahil meron lamang konting bagay o problema na mangyari sa kanila, sila ay nawawalan na ng lakas na loob,
At meron pa mga iba, subhanallah, sinisisi nila ang ating tagapaglikha. Sinisisi nila ang ating tagapaglikha kung bakit sila nagkakaganon, kung bakit nangyayari sa kanila ang bagay na yun. Pero sa Muslim, hindi. Pinapaniwalaan namin ang qadar at tadhana dahil naniniwala kami na bago pa lang likhain ang tao, kung lahat ng bagay, ito ay nakatadhana na. Ito ay alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nangyayari sa atin. At bilang panghuli, ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa araw ng paghukom. Na ang paniniwala ng mga Muslim sa araw ng paghukom, na tayong lahat ay haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Haharap tayo sa Kanya at huhusgahan o lilitisin o pagbabayaran natin ang ating mga nagawang kasalanan dito sa mundo. Kaya nga sa araw na iyon, hindi pwede na magtuturuan tayo ng kasalanan natin. Hindi pwede na yung kasalanan ko, yung ibang tao yung mananagot o yung aking ama yung mananagot. Hindi rin pwede na yung kasalanan ng aking ama ay ako yung mananagot. Hindi ganito sa araw ng paghukom. Kundi ang bawat isa sa atin ay mananagot ayon sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya nga, hindi rin totoo yung sinasabi natin na kasalanang mana. At hindi rin totoo na si Jesucristo ang siyang magtutubos na ating kasalanan. Dahil hindi pwede na ang ating kasalanan o lahat ng kasalanan ng tao ay ibuntong niya o ibigay niya kay Jesucristo at sasabihin mo na siya ang tutubos ng iyong kasalanan. Hindi ito pwedeng mangyari. Dahil sa kasalukuyang panahon, kahit sa batas hindi ito tinatanggap. Na kapag ikaw ang nagkasala, ibang tao ang mananagot. O di kaya, isa sa pamilya mo ang nagkasala, ang ama ang mananagot. Hindi. Dahil sa batas, kahit sa batas ng tao, kung sino nagkasala, siya yung mananagot. Ganon din sa araw ng paghukom, na ang bawat isa sa atin ay huhusgahan ayon sa ating mga nagawa. So mga kapatid, naway nakapagbigay kami ng maiting kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam at inshallah ito ay maging karagdagan sa inyo upang mawala ang mga maling pag-iisip sa tungkol sa mga Muslim at higit sa lahat sa pananampalatayang Islam. Ito ang mga katuruan sa pananampalatayang Islam na aming gustong ipaunawa sa inyo. So sa muli, hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.